92.3 Radyo 5 True FM, dito tayo sa totoo. Kapatid, halika na! Pwestuhan na ulit! Ngayong Monday na ito! Oo naman, kumusta po ba sa lahat ng mga nagbabalik trabaho, nagbabalik hanap buhay, energized na energized ang marami, lalo na kung ang sahod, biruin nyo naman, pagpasok pala ng linggo, 15 na agad. Ano ba naman nyo? Well, kayo lang yan. Ayan ha, pero kung ano man ang positibong enerhiya, syempre na-inspire din naman dahil yung pinagpaguna na naman natin nung nakaraan linggo o nang nakalipas na 2 linggo para sa karamihan, ay eto na. Hawak-hawak na ni Mr. or Miss ATM sa paborito ninyong pinipilahan. Para kumuha na nga na mga pambayad na naman. Lalong-lalo na doon sa mga medyo magtataas ang babayaran sa kuryente nang dahil nga po sa todong paggamit ng mga electric fan sa bahay, ng mga aircon, o lahat ng mga pampalamig. Ganyan. Sabi nga napag-uusap-usapan nga ng mga kaibigan ko rin kahapon sa simbahan. Di bali na magbayad ng extra. Kaysa naman doon tayo magpapa-aircon sa ospital. 'Di ba? Kung titiisin mo yung init, titiisin mo yung panahon na ganyan. Kung may aircon naman, may electric fan, yun na lang. Gawan na lamang ng paraan. Mas maigi po yan mga kapatid ha. Kaya ngayon anuman ang pwesto ninyo sa pakikinig sa amin, nasa inyo kayong mga sasakyan, nasa inyong mga paboritong mga pinagkakainan, sa inyong mga tahanan. Maintindihan ko po dahil yung iba hindi naman makapaglakas ng pakikinig dahil yung ibang mga estudyante natin ha, lalo na yung mga nasa public school, online muna sila wala munang face to face. Hello po sa inyo. Sige, basta tutok lamang tayo para makapaglibang-libang rin habang nag-aaral ang mga kabataan dyan sa kanilang mga module o dyan sa kanilang mga online classes. Sige, tutukan nyo rin po iyan ha. Naku, magaganda ang mga kwento natin ngayon. Kaya naman halika na. At ang lagi natin sinasabi, ang ating paalaala, kapag ka nakapag-share na ng ating online streaming, kapag ka nailakas na rin ang radyo sa 92.3, ay wala nang ibang gagawin kundi ang Tropa, heart to heart na, tropa. Lika na. Buksan nyo na yung radyo nyo at heart to heart na, H2H niya. Nga! Nahuli na naman ako, tropa. Sorry, tropa. Salamat na naman sa pangangatok mo. Nakatulog na. Mars! Repa, lika na. H2H na, heart to heart na. Maganda yung nagpipipiyok-piyok pa no? Ewan ko sa inyo. Baka kayo biglang mabato ng ng planggana, baka naglalaba yung kakatukin nyo, baka akala kung ano na. Sabihin lang pala, H2H na, heart to heart na, makinig na tayo. Mapapakinggan na ulit natin ang H2H Confessions, mapapakinggan na ulit natin ang Dear Kuya Poy. Nandyan na rin, sagutin mo na rin yung love question of the day. Ganoon, at syempre, bago tayo magpatuloy, maraming salamat din mga kapatid sa lahat ng mga tumutok kahapon sa ating 12 to 3 catch-up episodes na nasa 20,000 plus na views ha. Yun, at syempre, doon din po sa mga tuma-transport strike ngayon, sa mga nahihirapan sumakay pero pinili na, sige, push lang, bahala na, may masasakyan o wala, push lang. Meron na mga pinrovide ang gobyerno. Di ba, may pinrovide. Ayan, at syempre, sa mga mister, sa mga misis, na pwedeng ihatid muna si mister, si misis sa trabaho kung kinakailangan. At hindi naman pwedeng online. Yung tropa ko nagsabi na sa akin kagabi, pare, ano na naman?
transport strike na naman bukas. Hindi naman pwedeng, sabi ko baka naman pwedeng online naman yung embalsamador kasi yung tropa ko, hindi raw pwede. Nya! Bigla ako napaganon. Nya! Sabay pasok ako sa bahay. Pagpasok ko sa bahay, diretso ako sa kama, nagtalokbong ako ng kumot. Ganon. Comedy. Kala mo meron. Akala mo may nakasunod na camera no? Nga! Balsamador, online. Ewan lang. Ayan, pero dahil nga sumasarap na po ang ating kwentuhan, ang ating biruan, inuuna lamang po natin yung mga tawa dahil hindi ko alam kung matatawa kayo dito sa mga kwentong ibinahagi para sa ating H2H Confessions at ganun din sa Dear Kuya Poy. Pero sigurado, meron din naman kayong maisasagot na seryoso, pwede rin namang experience ninyo, no? Dito sa ating love question of the day. Kaya naman wag na nga po nating patagalin pa mga kapatid. Umpisa na nga po natin ang ating programa ngayong Monday na ito. Na meron pa tayong isang paalaala. Meron po kayong chance na magkaroon at manalo ng Sulit TV Box. Kaya galingan. Ayan, pwede naman yung basta pagkahon nakuha nakuha nyo ang aming atensyon. Yan, sa inyong kasagutan o sa inyong payo sa H2H Confessions, sa ating Dear Kuya Poy o ang kasagutan ninyo sa Love Question of the Day, pwedeng kayo ang mapili namin para manalo nga at mag-uwi ng Sulit TV Box natin na ipamimigay sa pagtatapos ng ating programa. Kapatid, halika na. Meron na na magtatapat ngayong tanghaling tapat para sa ating H2H Confessions. Ikakasal na sana ang kaso, naudlot pa. Iyan daw po ay dahil sa pakialamerang biyanang hilaw at pagiging mamas boy ng karelasyon nitong si Kay o Clay. Simula nang pumasok sa buhay nila ang biyanang hilaw nitong si Clay po ay babae ay nagsimula na rin ang pakikialam sa kanilang relasyon ng kanyang jowa na si Jerry, partikular na nga sa usapin ng pagpapakasal. Bukod sa walang trabaho po itong si Jerry, nagagawa rin daw ng kanyang live-in partner na mambabae. Habang si Clay, doble kayod na sa trabaho araw-araw para sa paghahanda sa kanilang pagpapakasal. Kaya naman kausapin natin si Clay na nagmula pa sa Tarlac para umamin sa atin dito sa ating programa. Clay, magandang tanghali sa'yo. Hello po, good afternoon. Clay, kumusta ka ngayon? Ayun, kinakaya kahit papano, pero syempre hindi okay. Kailan pa ba nangyari ito? Recent lang po, siguro mga last month, gano'n. Gano'n na kayo katagal na magkarelasyon nitong si alias Jerry? Bale po, 5 years po naging kami. Pero nag-decide po kaming mag-live-in. Siguro nag-live-in po kami ng 2 years kasi nga po, nagbabalak na magpakasal. Okay. Ayan, at dun sa pagsasama nyong yon, so sabihin na natin 5 years, nakilala mo naman na kahit papaano, nakakaharap mo, nakakausap itong nanay ni Jerry. Tama? Opo. Kumusta naman yung pakikipag-usap, pakikitungo sa iyo ng nanay ni Jerry noon? So, totoo lang po, okay naman po siya. Kaso lang po, simula nung parang nalaman niya na gusto na namin mag-settle down ni Jerry, doon na po siya nag-start mangilam. Nung nalaman po niya na nagbabalak na po kami magpakasal. At kailan nyo in-announce sa kanila ito? Siyempre may pakikipag-usap muna, no, na sinabi kayo. Kailan nyo ba kinausap ang mga magulang nyo? Actually po, mas nauna pong magsabi si Jerry sa nanay niya. Kesa po, dapat po 'di ba sabay kami magsasabi. Dapat kayong dalawa, oo. Opo, pero mas nauna po siya. Kasi sobrang daw niya, gusto daw niyang i-share sa nanay niya. Okay. Na gano'n na nga daw yung mga plano.
Aha. So, Ayan. bago ko po malaman, Mm. parang mas nauna pang nalaman nung nanay. So, may alam na. Ganun po. At ano yung pakikialam na ginagawa nitong biyenan mong hilaw sa preparation ninyo? Ayaw ba niya? Ayaw ba niya na mapakasal na kayong dalawa? Hindi po. Feeling ko nga po, mas gusto na lang yung siya na lang yung ikasal. Sa sobrang pangingialam niya. Eh, Bakit? location po, Oh, color motif, aba, yung kasal. Sandali, anong color motif yung gusto niya? Ang gusto niya po na color motif is teal blue, mga ganon. Teal blue. Tapos ikaw, ano sana yung preference mo naman? Gusto ko po ng neutral colors. Neutral lang. Sa kanya talagang no, ang hirap pang i-explain. 'Di ba? Teal na blue. Iba't ibang shade pa po, bawat flower girl, ibang shade of blue. Iba-ibang Bright pink, shade. ibang shade of teal blue. Basta may blue, may teal blue. But anyway, ano pa yung pinakikialam? So excited. Baka naman na-excite lang din yung matanda. Yun po yung una kong inisip. Mm-mm. Yun din po kasi yung sinabi ng nanay ko, siguro excited lang din daw po. Oo. Pero ang hindi po nakakatuwa is, yung halos araw-araw, although kahit hindi pa naman po niya alam yung kasal namin, araw-araw na po siyang tumatawag. Tumatawag Sa para? anak niya. Para i-check niya, kumain ka na ba? Mm-mm. Nagluto na ba si Kim? Ganyan na ba yung katulong natin? Clay yung Ganyan. tinago ka namin sa pangalang Clay, ha? Oo. Oh. Ah, Hindi po, yung katulong po namin po yung Kim. Ay, Ako may po si katulong. Clay. Sorry naman. May kasama. Oo. Yung po nagluto na ba? Para kumain ka na ba? Aha. Ganun. Sabi ko, parang, andito po ako. Magkasama kami sa isang bubong. Which is, hindi naman siya ganun dati sa anak niya. Hindi naman po. Oh. Yung parang, gusto niya pong palabasin na parang hindi ko ganong naaalagaan. Kung naaalagaan ko ba talaga. So may Ganun po. ibang dating na yung pagiging concern kasi kapag extra concerned naman yung nanay parang may halo ba na o baka naiisip mo lang na parang naiinsulto ka o parang pinapakita sa na ganito ko alagaan yung anak ko, ha, chine-check ko siya ganyan bago magsama kayong dalawa dapat ganito ka rin sa kanya. Parang ganun ba yung impression na gusto niya? Hindi po. So, for example po, kunyari po ang ihahanda ko ng hapunan. Magluluto ako ng sinigang. Sasabihin niya, bakit sinigang ang lulutuin mo? Dapat ganito na lang. Ano raw ang gusto? Sa gabi na, magluto ka na lang ng simpleng adobo, ganyan. Kung anong merienda, anong ba, yung ganun po, bawat simpleng Oo. gawain ko, na ano yung panghugas mo ng plato, ano yung ginagamit mong panghugas ng CR, talaga? ng ganito. Paano ka ba maghugas ng plato? Palabas ba yung ikot o papasok? Ay, hindi ko na po alam. Hindi mo napapansin? Hindi na lang ako ng washer. Para hindi na lang washer yung pagalitan niya. Yun na lang. Ay, nako ha. Ganun po. Medyo naging ganun na nga. Bigla naging hands-on mom ulit itong si future mother-in-law sana. Sinabi mo ba yan doon sa yung fiancé na si Jerry, yung mga concerns mong yan? Nung una pa lang po napansin ko na ganyan yung mom niya. Nakapag-usap po ako sa kanya. Kasi lang tinake niya po as negative. Oh. Sabi niya, nanay ko yan, bakit mo sasabihin na ganyan? Natural. Concern, mangingilam talaga yan, ganyan-ganyan. Kasi concern. Parang ang dating po is, hindi ko na-appreciate yung pagtulong daw nung mom niya. Okay. Ayan, pero hindi rin na in-explain mo naman yung ganyan. Kumbaga, luto na ito. Imbis na i-appreciate nyo na lang, parang kailangan sana may iba na lang na parang imbis na i-appreciate na lang, inano pa hinarang pa, hindi maganda yung ganyan. Okay. So ngayon, maliban pa po doon, ano pa? since yung trabaho ko po, asa malayo, tapos yung bahay namin, magkasama kami. Oo. Ngayon, syempre, gabi po yung pasok ko. Ang tendency, dapat ihahatid niya ako. Ngayon, tatawag po yung nanay. Bakit mo pa ihahatid si Clay? Gabi na. Paano ka papag... okay po.
Oo. Babae po ako. Yung mga ganun po, mga ganun tendency. Nga pala, babae Kahit nga po pala sasakyan, ako, no? Mm-mm. ayaw pong ipahatid kasi baka daw mapano si Jerry. Ganun. Oo. At kahit babae, mapalalaki, ganyan, delikado na ho ang panahon Opo. ngayon. Ano, meron namang means, meron ba kayong sasakyan na naipundar na rin? Meron pong sasakyan si Oo. Jerry. 'Di ba? May mga ganoon pati 'yun bigla nasilip ni ano. Opo. Ah. Na wag na daw po akong ihatid kahit alas 11 na ng gabi pasok po kasi delikado na. Oh, ikaw naman baka nagmamaneho ka naman din, di dali mo na lang 'yung sasakyan. Hindi po ako nagmamaneho. Ayun. Passenger princess po ako. Ay, passenger prinsesa naman pala. Nagagalit sa Reyna. Sorry naman. Okay. Sige. Clay, so ngayon, ano na ang sitwasyon ninyo? Magkasama pa rin ba kayo ni Jerry sa loob ng bahay? Actually po, yun po yung isa sa mga biggest struggle ko po ngayon. Mm. Recently lang po talaga kami naghiwalay. Mhm. So lahat po ng napundar sa bahay na yun, na tinitirhan po namin, lahat po sa akin yun. Ultimo kamang hinihigaan niya ngayon, sala set na pinagre-relaxan niya ngayon, dining kitchen, dining lahat po. Mhm. Lahat po yung pundar ko po sa bahay namin. Gawa nang wala po siyang trabaho. Wala ba Ngayon, siyang po trabaho ako- noon? Wala po. Oh. Umaasa po siya sa sir. Tapos yung bahay na yun ay pundar mo. Yung bahay na po yun, ako renta lang po namin yun, pero ako rin po yung nagbabayad ng renta, Aha. ng tubig, internet, lahat po. Oo yan. So ikaw naman ay pinili mo na umalis dahil sumama na loob mo. Tama ba? Hindi po pinagtabuyan niya po ako sa totoo. Pinaalis Ang- ka. Ang ganap po kasi, kaya po kami talaga naghiwalay is nahuli ko po siyang nambababae. Naku, yun ang babae pang... Paano mo siya nahuli? Opo. Nagluluto po ako ng pagkain namin. Naiwan niya po yung cellphone niya sa Mm. kusina, sa Mm-mm. table po. Ngayon, no-notice po na nagno-notice. Kaya ako naman hindi ako pakialamera na magbasa ng cellphone, ganyan. Mm-mm. Ayun, nag-notice po, message. Okay. Opo. So, aksidenteng Ang message nabasa. Nabasa ko po siya sa notif. Mm. Tapos ang tendency, inopen ko na po yung messenger. Mhm. At ano nakalagay sa message? Ay, gusto yatang magkainan. Ay, nagluluto ka naman, hindi mo na lang Yun niyaya. nga po, parang gustong yayain. Mm. Parang gusto Yes, pero- or nagyayayaan. Okay? Nagyayayaan sila na meron silang pupuntahan at alam mo na. Hindi naman po nagyayaan na may pupuntahan. Pero yung usapan po nila is inappropriate sa magkaibigan. Okay, tapos itong nag-chat na ito ay kakilala mo rin. Hindi ko po kakilala. Ang nalaman ko pa po, hindi lang isang babae. 3 po yung kachat niya na gano'n. 3 yung ka-chat niya doon. So sa messenger Opo. lahat yan na Yes, lumalabas. Lahat sila Yes, gutom. Talagang hirap ng buhay ngayon, no? Gusto na lahat kumain na lang. Kakain daw sila, ganun. Opo, kakain daw po sila sa masarap. Ay, naku. Ayan na. Mm-mm. Yan. Ay, okay. So, Tapos, syempre po ako syempre hindi, ayoko po mag-isip. Gusto ko clear yung mind ko kasi magpapakasal na po kami. mm-mm. Kinonfront ko po siya about it. Okay. Dun sa nangyari. Ang nangyari, hindi pa po ako share ng saloobin ko, nag-hysterical na po si Jerry. Inunahan ng galit. Opo. Ano agad pinaliwanag niya? Kahit wala ka pang tinatanong, anong mga isinagot? Mm. Kaibigan ko na yung mga yan, wala ka pa sa buhay ko. Ganyan talaga kami mag-usap. Ganun. Kasalanan ko pa po. Mga patay gutom ang kaibigan. Gusto kain-kain. Okay. O tapos, ayan na, kasalanan mo pa. Ikaw pinagtabuyan pa. Lumayas ka dito sa bahay mo. Sabi niya. Ang sabi niya po sa akin is, hindi daw po niya kayang may makasamang habang buhay na walang tiwala sa kanya. Mhm. At hindi mapagkakatiwalaan daw yung dignidad niya bilang lalaki. Mhm. Oh. Yun po yung sinabi niya sa akin. So ako naman, bilang bugso ng damdamin, umalis po ako. Mm. Nanalimutan ko na ako nga pala ang nagbabayad ng bahay. Ako nga pala nagbabayad ng kuryente, tubig at Oo. Umuwi po ako sa bahay ng Okay. kapatid ko. Nakapagdala ka naman ng mga underwear mo. O kanya Nagdala rin. po ako lahat. Ay, Ng okay. gamit, wala Buti po ako naman. dinala kundi yung mga naipundar ko lang. Mm-mm-mm. Tapos,
parang nung nahimasmasa na po ako, hinabol-habol ko po siya. So, pumupunta ulit ako dun sa bahay, pinagluluto ko pa din siya, ganyan. Okay. Pero parang pinaparamdam pa rin naman po niya na parang may chance pa. Aha. Tapos nung na-brought up ko po na, ba gusto nating itry. Ako po yung nagsabi na baka gusto pa nating itry. Ang Bigla sabi? na po niyang sinabi sa akin na, kasabi ko po sa kanya, hindi ako susuko sa ating dalawa. Mhm. Sabi niya, wala, sumuko na ako, sinukuan na kita. Ah. Pakisabi na lang sa nanay mo na hindi ko kayang panindigan yung pangako ko sa'yo. Ba't hindi raw siya magsabi? At saka ba't hindi na lang siya umalis dun sa bahay? Ikaw nagre-rent Kasama niya nun, po di ba? niya yung kapatid niyang nakatira doon. Pinatira niya na. Opo. Actually po, di ba 2 years po kaming live-in? Yung 1 year po na magkasama kami doon, pinatira na rin po niya yung kapatid. Mm-mm. So, ako na rin po yung may sagot doon. Okay. So, ikaw naman pala, nakakaabala ka na pala rin. Pero paano raw yung rent? Ikaw pa rin ba magbabayad? Anong kasunduan nyo? Simula po nung umalis ako, hindi na po ako nagbayad. Ay, naku, masama yan, ha? Yun nga po, nagigilty nga po ako. Parang feeling ko, kasalanan ko kung magugutom sila. Ayan. Pero ito na lang, ano. So ngayon, ikaw ba, Clay, ay tanggap mo na yung kapalaran mo na, yan. Actually, it's a blessing in disguise itong nangyari sa'yo kahit papaano. Dahil ikakasal na kayo, imagine, ikakasal na kayo. Nung una, akala mo ang problema lang doon sa future monster-in-law mo. Ayan, which is, pwede pa namang ano naman yan, no? Reconcilable pa rin yan. Tsaka meron naman yung tumatahimik at nakakausap na, sige na ho, mama o mami. Nag-iiba rin naman ang damdamin ng mga mother-in-law natin. Ano? For example, ito lang, ano, hindi naman sa iniinggit ko marami dyan, napakagaan nung mother-in-law ko and my father-in-law sa pakikitungo sa akin dahil sa maayos ako makitungo sa kanila. At ganun din ang mga magulang ko doon sa mga in-laws ko naman na lalaki. Pero meron pala talaga ng mga ganitong klase sa'yo na mapupunta ka sa lahat na lang pinakikialaman. Okay, akala natin yan lang yung problema. Nga lang, meron palang ginawa ring kalokohan talaga itong si Jerry at siya pa ngayon ang may lakas ng loob na hindi na subukan ulit na magkasama kayo. Okay, ano na ang desisyon mo naman sa ngayon, Clay? Sa totoo lang po, hindi pa po kasi alam ng parents ko yung nangyari sa amin. Kasi nga last month lang po. Hirap pa po ako sa ngayon. Pero siguro, after realizing everything, kung ano yung, sabi niyo nga po, blessing in disguise, paano pa kaya pag natuloy yung kasal sa ganitong sitwasyon. So, siguro po kahit mahirap man, hindi ko na po siguro kaya na gawin ulit. Gawa nga ng, sinubukan ko pong makipagbalikan, pero ako pa rin po yung tinutun. Parang, hindi ko naman na po deserve yun. Ikaw na yung ginawa ng kasalanan. Ikaw pa yung nakipagbalikan. Pagkatapos, ikaw pa ngayon yung tinanggihan at nagmukhang basahan. Di ba? Po. Feeling ko, hindi ko na po deserve yun. Yes, you So, don't I deserve deserve that. better. Oo, you deserve someone better and I agree, Clay. Buti na lang, ganyan na yung mindset mo. 'Di ba? Actually kanina the mere fact na talagang tell all ka na sa amin at para mas magaan na sa iyo ay parang natutuwa ako. Minsan ganyan ho talaga sa mga kapatid din nating nakikinig kapag kayo ay sasali dito sa ating H2H o Heart to Heart Confessions, dapat maging katulad kayo ni Clay. Nasasabihin nyo lahat ng gusto nyong sabihin, 'di ba? With regards doon sa problema na inyong kinakaharap. Kaya we appreciate that, Clay, at sana nga ay you stand firm sa iyong desisyon. You don't deserve someone na hindi na nga nagtatrabaho, nang bababae pa, at I'm sorry, meron pa palang pakialamerang mother-in-law na mas papanigan niya. Mahirap 'yan kapag ikaw ay napailalim pa, 'di ba? Nailipat pa sa iyo yung apelyido niya, nagkaanak pa kayo, magiging komplika. Ang hirap yatang kumilos niyan, Clay, kapag ganyan. 'Di ba? Oo, okay lang na meron tayong concern sa ating mga kapatid, 'di ba? Katulad yung ginawa niya, pinatira niya yung kapatid niya roon. Yun ba kinonsulta niya na patirahin? Opo, sinundan naman po niya ako. Pero ang sabi niya pero nandyan na sa pinto yung kapatid nung sinabi. Ha?
naka-impake na po, susunduin na. Susunduin na lang. Susunduin na lang. Kumbaga, waiting na rin sa terminal. Baka naman pwedeng dito na. Pwede na ba? Sige, sunduin na natin. Ganun. Parang Oh, yes. Grabe, parang comedy movie. Pero nangyayari talaga. So, wala talaga. Kahit tumanggi ka, nandun na eh. Oo, nandun na pala. Meron na siyang desisyon. Hindi pa nga talaga malamang. Hindi pa talaga siya ready para doon sa shared responsibilities of a marriage, 'di ba? Kasi hindi naman pwede na sa pagpapakasal bida lang lagi si lalaki, bida lang si babae, kung sinong kumikita siya lang nagdedesisyon, hindi. Oo, kailangan yan, it's a shared responsibility sa lahat ng mga decision making. Kaya Clay, huminga ka ng malalim. Mas tama yan. Tinanggihan ka. Ayaw kang pabalikin. Mas gaganda ang buhay mo. Hindi man sa piling ng iba, mas gaganda ang buhay mo without him. Sa buhay mo. Yun na lang yun. Yun na lang ang isipin mo. Clay? Oo. Yes po. Clay, meron ka... Oo. Sige, meron pa tayong konting oras. Meron ka bang gustong sabihin doon sa muntik mo nang maging monster-in-law? Siguro ang masasabi ko lang po na sana dumating yung panahon, pati na rin po kay Jerry, na makahanap siya ng babaeng kaya siyang alagaan tulad ng pag-aalaga ko. And sana, kung mahanap man niya po yun, tratuhin niya ng tama. Ayan. Kasi hindi na po tayo bumabata. Tumatanda na tayo. At dumarating na tayo sa point na talagang kailangan natin mag-settle down ng may makakasama. Pero who knows, baka ayaw niya po talaga. Pero sana po, kung makahanap man siya ng bago, huwag niyang gawin kung ano yung ginawa niya sa akin. Yeah. And kay tita po, matanda na po yung anak niyo. Kaya na po niyang gumawa ng sariling desisyon sa buhay niya. So, sana, yun lang po. Iyon. Sana putulin na ang umbilical cord. Yes. Ang tagal. Maraming salamat sa iyong oras at sa iyong pag-amin sa amin, Clay. Sana nga ay gumaan-gaan ang iyong pakiramdam ngayon. Bagaman 1 month pa lamang ang nakalilipas, pero you have your family naman. Andyan kasama mo ang kapatid mo para alalayan ka sa pagsubok na ito. And huwag ka na rin mahiya na sabihin sa family mo na nag-fail yung pinaplano mong pagpapakasal. At I'm telling you, baka sabihin nila, ganun naman pala mas maigi pa yan, anak, kesa naman nalagay ka pa sa balag ng alanganin. Okay, Clay? Yes po. Yun. Thank you po. Yan, thank you very much. Maraming salamat sa iyo. Sabi naman ni Jackson mga bay, baka naman kulang lang din sa gift si future mother-in-law. Clay, kinukulang lang sa mga paandar. Baka raw ganun lang. Ayan, sabi baka hindi mo naman binibigyan kasi ng padula si monster-in-law. Kaya kontrabulati siya sa iyo, sabi ni Gail Enriquez. Kaya talaga yung mga komento nyo naman dito, no? Sino pa to? Si Fiona. Yan, usapang na naman yan, mga mahihilig. Yung mga, ayan, yung mga kakilala ko na biyanan nila, ganyan. Sabi ni Jackson. Ayan, ano nga bang problema? Ito na nga ang ating love question of the day. Naniniwala ka bang mahalaga ang physical looks para manatiling mainit ang isang relationship? Eto na nga po ang inyong mga kasagutan. Sabi ni Sergio Gonzalez, Kuya Poy, kung ang pinag-uusapan dito ay relasyon bilang mag-boyfriend o mag-girlfriend o yung husband and wife, pa nga ba? Sa tingin ko, para sa akin lang oo, mahalaga din naman talaga ang physical looks. Kaya nga may iba na nagloloko yung partner nila kasi hindi na siya yung dating minahal niya na ang bango at ang linis. Pero kung di mo hahayaan na mangyari yon sa sarili mo, hindi mo mawawalan ng gana sa'yo si partner. Mahalaga yung hygiene, kaya panatilihin para pati pagsasama ninyo ay hot na nag-aalab. Actually, yung iba, totoo ito. Di ba, medyo parang ayaw natin seryosohin yung ibang sinabi ni Sergio, pero seryoso po.
O seryosong ganyan yung iba dahil sa matagal na kitang girlfriend, matagal na kitang boyfriend, okay lang na ganito yung itsura ko, okay lang na ganito yung amoy ko, okay na lang. Yung akala nyo okay na lang lahat dahil mahal naman ako eh. O okay yun. O pero kapag ka naman may pagkakataon ng dami-daming oras maghapon, ligo lang naman na hindi naman pagkatagal-tagal. O kaya pag-aayos ng buhok, di ba? O hindi naman puro yung komportable na lamang. Yung ating dahil komportable, lalo ngayon mainit. Lalo mainit, okay lang yung mga butas-butas na damit, pero you make sure naman na pinaghahandaan mo ang bawat pag-uwi ni mister, bawat pag-uwi ni Mrs. Ganyan. Hindi kailangan na para ka na namang katulad dati na magde-date kayo, but it matters, no? Kung anong itsura ng kanyang dadatan sa bahay, yung pinaghahandaan. Iba yung feeling na pinaghahandaan yung pagkikita ninyo kahit pa nga matagal na ang pagsasama ninyo. Yung hindi lahat nakabase sa okay lang yun, ganito naman. Tapos yung iba, dumi-dumi ng kuko sa paa, ang haba na, kalam, konti na, bibigyan mo na lang ng pakpak, mukhang agila na. Diba yung mga ganyan na mga nakakatakot eh. Kaya turn off yung inyong mga partner. Ngayon, sabi naman ni Mary France, wala sa itsura yan, aanhin mo kung gwapo, kung lolokohin ka naman. Sa bagay, pati nga yung mga hindi kagwapuhan, nanloloko na rin ngayon. Totoo po yan. Huwag na nga lang magjowa, sabi ni Mary France. Sabi naman ni Rosalina Dalangin, naniniwala ka ba? Mahalaga ba ang physical looks para manatiling mainit ang relasyon? Sabi niya, hindi po. Hindi. Ayan, sabi naman ni Alma Aranilio, hindi naman mahalaga. Kung init lang ang issue, mas effective kung tanghaling tapat. I-turn off mo ang electric fan o aircon. Naku, sobrang mag-iinit kayo niyan. Tataas pa ang blood pressure nyo. Mahihilo pa kayo at mapapahiga. At saka nyo marirealize, anong nangyari? Ba't nasa sahig ako? Ibang init naman niya, Alma naman eh. Si Janice Dagami, sabi niya, hindi mahalaga para sa akin ang physical looks ng isang tao kasi kung mahal mo, matatanggap mo kahit ang pinakamaliliit na maipipintas ng iba sa'yo. Kadalasan kasi ginagamit ang physical looks para mang-api o manglait ng kapwa-tao. Ayan, parang Janice, di ko naman makita naman na yung, hindi. Siguro yung iba, no? Dahil sa maganda sila, depende yan sa ugali ng tao. But we're just talking about your partner. Di ba? Kung paano nga natin pangangalagaan din ang ating itsura. Hindi naman yung not necessarily na ibabalik mo pa yung itsura mo nung nanliligaw ka o nung nililigawan ka niya. But at least, di ba? You look healthy. Di ba? Hindi kayong maputla. Kasi lalo na kung maayos naman, alam nyo, ang sinasabi ko rito, hindi mo naman kailangan magpa-facial dahil yung iba ay limited lang naman din yung budget. 'Di ba? At kung hindi pasok sa budget, pwede naman maghilamos. Pwede naman na maging maayos lang yung hygiene na pinag-usapan nga kanina, no? Iyan, pwede naman yun eh. 'Di ba? Hindi na basta malinis ka, yung kuko nyo sa kamay, sa paa, kahit pa nga matagal na kayong magkasama, panatilihing malinis, 'di ba? At impressive para sa inyong mga partner. Mapababae yan o mapalalaki, regardless din kung ano ang trabaho ninyo. Kahit pa nga kayo ay mekaniko, ganyan, yung si Kuya Rico Pascua nga na mekaniko ko. Kapag hindi naman kami nagkakalikot ng sasakyan, malinis ang mga kuko. 'Di ba? Talagang pwede kaming kumain sa restaurant. Kapag ka nagtatrabaho, makikita mo, madudumihan yun, natural. Pero kapag hindi, malinis. Ganoon dapat. Hindi yung sasabihin, ganito trabaho ko, ganyan, okay lang madumi. Of course not. 'Di ba? Paghandaan nyo ang bawat pag-uwi sa inyong mga partner. Mas maganda 'yon para manatili ngang mainit ang inyong pagsasama at hindi tumingin sa mas malilinis at mas makikinis na iba. Ganoon 'yon. At diyan na nga po natin tatapusin ang ating Love Question of the Day. Dear Kuya Poy, magandang araw sa inyo at sa lahat ng nakatutok sa programang H2H ng 92.3 True FM. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Clara, 34 years old mula dito sa Rodriguez, Rizal. Sa totoo lang, hindi ko na mabilang ang ginawa sa aking panloloko ng aking asawa. Pero sa kabila niyan ay wala akong magawa kundi ang patawarin na lamang din siya para maging buo pa rin ang aming pamilya. Isa siguro, Kuya Poy, sa hindi ko malilimutan nang maabutan ko ang asawa kong itago na lamang natin sa pangalang Noli
na gumagawa ng kahalayan kasama ang kanyang babaeng si alias Veronica na isang 19 anyos pa lamang. Pero ang matindi sa lahat, mismong ginagawa nila ang kasuklam-suklam na milagro sa loob mismo ng aming sasakyan. Labis-labis ang naramdaman kong galit noong panahon na yun, pero sa kabila noon akala ko ay pipiliing magbago ni Noli. Kaya pinili kong patawarin siya sa ginawa niyang kataksilan sa akin. Pero hindi yun naging sapat at nasundan pa ito ng makailang ulit sa babae ring yun na si Veronica. Sa totoo lang, Kuya Poy, para na rin naming anak ni Noli si Veronica. Pero sa kabila niyan ay tila deadma pa rin silang dalawa sa ginagawa nilang kababuyan. Sa tindi ng sama ng loob ko sa kanila ay nagawa na rin naming magkabaranggayan pero wala pa rin nangyari. Siguro kung may award ng pagiging tanga at martir, sigurado akong hakot ako sa kategoryang yun. Alam niyo naman ang hugot ko kung bakit until now ay nakakapit pa rin ako sa relasyon namin ni Noli. Yan ay para kay Abby, ang anak namin. Siya ang dahilan kung bakit pinipilit ko pa ring pakisamahan ang napakababoy kong asawa. Hindi nga ako napagbubuhatan ng kamay ni Noli pero ang dala niyang trauma sa akin, pakiramdam ko ay doble pa ang katumbas nun. Hanggang sa ngayon, para akong napapraning kada umaalis siya ng bahay dahil alam ko na ang tanging pupuntahan niya lang naman ay si Veronica, ang babaeng piniling sirain ang buo naming pamilya. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Umaasa ako, Kuya Poy, na makakatanggap ako ng payo mula sa inyong avid listeners at maging sayo. Maraming salamat sa pagkakataong mabasa ang ibinahagi kong kwento sa inyong programa. More power pa sa Heart to Heart. Lubos na gumagalang, Clara. Especially for you. Mga kapatid, narinig nga natin ang kwentong ito ni Clara tungkol sa kababuyan actually ng kanyang asawa na si Noli na ayaw pa rin namang tumigil sa kanyang kalokohan kasama itong si Veronica na isa pang makapal din ang mukha. Oo, nako. Kung hindi na maayos ng barangay, pwede ka nang pumunta doon sa women's desk, Clara. Ganyan yan. At pwede rin naman, lalo na kung may budget ka naman, pwede mo nang kasuhan yung dalawang yan. Ha? Kasuhan mo na dahil nasa edad naman na itong si Veronica. Ayan, alam nyo yung sabi mo kanina kung may award yung martir at yung hinakot mo na. Pero kung sa award ng kapal ng muka, tigas ng apog, yan dalawang yan, si Noli tsaka si Veronica ay pwede. Siguro nga ay ang ikakatwiran nitong si Veronica ay kumikita siya, baka nababayaran nitong si Noli. Ayan, o kung hindi man, hindi pa rin dahilan yon dahil nga sa kasal kayo nitong si Noli, ang iyong asawa. You have all the right para matigil. You have all the power, pero yung magaganyan lang, nagsasama kayo, kung yan lang rin ang dahilan mo para dun. What about your peace of mind, Clara? Yun lang yun eh. O papaano yung peace of mind mo? Sabi mo nga kada umaalis itong si Noli nandun, may agam-agam ka palagi na may gagawin siyang kalokohan o kapag nandun siya sa sakanya, di ba? Nandun at nandun, it's going to be traumatic in the long run. Kaya wag mo nang hayaan na maging kapalit niyan yung peace of mind mo bilang isang tao, as an individual, as a mother. Ayan, iwan mo na. Wag mo, hayaan mo na. Hindi ka niya makikitang maayos na asawa dahil nga meron siya nagpapakasasaron sa iba. Ay, ganun na lang yun. Let's leave it at that. Wag nang ipilit kung ayaw na talaga sa'yo. Pero wag naman yung harap-harapang babuyan. Kaya hindi yan tumitigil dahil sa wala ka ring pinapakita ng ngipin at yung bagsik ng paghihiganti ni Clara. Kaya Clara, mas maigi na umalis ka na sa ganyang klase ng relasyon. Hindi mo na kailangan yan.
Oh, yan si Noli, hayaan mo siya doon. Oh, at ayusin mo, wag na lang sana siya bumalik kapag ka nagkasakit na siya. Oh, pero pwede mo ngang kasuhan yan si Noli and si Veronica kung talagang harap-harapan ang kanilang ginagawang pambabalahura, pambabastos sa inyong pamilya, paninira ng pamilya. Ha, Clara, tatagan mo ang dibdib mo dahil hindi naman dahil sa kumpleto lamang kayo sa picture na nandyan yung tatay, nandyan yung nanay, nandyan yung anak, yun ang kumpletong pamilya. Hindi. Kailangan yung maayos yung pag-iisip ni nanay, may peace of mind siya. Kahit kayong dalawa lang nung anak mo na si Abby, yun ang maituturing na pamilya. Kung wala namang silbi yung tatay niya at binibigyan ka lang ng problema, pamilya pa rin na maituturing yun. Ha? Congratulations muna! Ayan, sa ating winner naman ng Sulit TV box mula sa H2H Confession sa advice at reaction, si Alex Ruiz. Congratulations sa iyo, Alex! Maraming salamat. Ikaw nga ang magkakamit ng Sulit TV box ngayong Monday afternoon na ito. Bukas ulit, magkarinigan tayo at magkatutukan sa tanghaling tapat dito sa H2H Heart to Heart with yours truly, Kuya Poy, ang inyong gwapopoy dito sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo.